J-Skill, si Looney din pala ang top 1 battle MC. GL nag-recycle ng linya sa laban kay EJ Power. At Beatroom natakot din palang idamay si Liljan. So tara. Nakilala nga agad si J-Skill sa unang pasok nito sa liga ng Flip Top dahil siya nga ang kauna-unahang nagbigay ng talo kay Batas. Paano kaya kung ipakita ko sa iyo uling pagkakataon lahat ng mga bagay na hindi mo pa rin gamay? Na kahit na sumusulat ka, sumusugat ka, imposible tayo magkapantay. Hindi ko ginagawa to para mapanghina ka kagad ang loob. Pinapaalam ko lang sa iyo na dati, sa madaling paraan lang kita itinaob. Kahit na sinasabi mo lahat ng mga pinakamahusay, ginagamit ang pangsuntukan na kamay. Pero tandaan mo, isa lang ang nabot mong bagay, bubong ng kapitbahay. Tinuturing nga din si J-Skills na veterano na sa hip-hop scene dahil isa siya sa pioneer ng 187. Kaya nga nakakatuwa ding isipin na kahit ang isang J-Skills ay kinikilala din si Looney na malakas pagdating sa mundo ng battle rap. Batas or Looney? Kumbaga sa overall, Looney. Wala nang question. Pares ako nagagalingan talaga sa dalawa na yan. Pero Looney talaga, yan yung nakamulatan ko pagdating sa rap battle eh. Tsaka sobrang dami niyang naiambag at ang dami niyang na-influence. Kaya bakit mas marami na inganyo na pumasok sa rap battle scene. Looney or Shay? Looney. Looney or Target? Looney. And last but not the least, tignan natin kung magbabago pananaw mo. Looney or Saito? Kung entertainment, Saito. Pero overall, sa akin, pag usapang rap battle, still Looney. And my very last question, bakit si Looney ang top 1 mo, best choice sa Flip Top All Gods? Siya yung parang pamantayan. Kumbaga, kung ikaw ay nag-i-improve, magaling, qualified, karapat dapat na sumampa sa stage ng rap battle scene, unang-una mo agad tinitingnan syempre, si Looney. My very... Sa kabilang balita naman, isa nga sa candidate ng Battle of the Year ay ang labang GL vs EJ Power dahil talagang naka-A-game ang dalawa. Sa interview nga ni GL sa Topic Squad, dito ay sinabi niyang nag-recycle din siya ng ilang linya sa naging laban niya kay EJ Power. Send niya yung scheme na ganun for 3 rounds. Mabura or parang ma-counter niya yung ginagawa ko for all 3 rounds na timeline concept. So, hindi siya predicted, no? Hindi rin siya parang pure free. Parang freestyle siya pero medyo may linya kasi ako na naka-reserve or draft na tinanggal. Kasi hinahanap ko yung ender ko dun sa timeline na scheme. Tapos hindi ko mahanap yung exact ender eh. Na parang paano ko i-close yung time. May isa akong parang draft ender na yun, yung parang timeless time, yun lang. Parang sasabihin mo na timeless, tapos yung parang joke doon, timeless. Tapos sabi ko, time. Yun lang yun. Tapos nung narinig ko yung greatest of all time, alala ko yung linya ko ay Sayan. So medyo recycled siya eh. Yung linya ko ay Sayan na walang baguhan at datihan kung hangad mo timeless. Ganon yung concept. Dapat priceless. Walang baguhan at datihan kung hangad mo timeless. Kasi ganun. Parang kinombine ko lang yung dalawa. Kaya nabuo yung ender na yon. So, parang isang recycled line tsaka isang naka-rejected ender. So, siya dun. Tsaka 3 rounds, parang more time isipin yung ganun eh. So, kaya sa ender siya lumapag. yeah, kaya time doesn't matter. Kasi ako ang highest. Wala yung greatest of all time kasi ako ay timeless. Time! At sa uling balita, isa nga si Beatroom sa tinuturing na dark horse ng nakaraang tournament ng Isabuhay. Dahil hindi nga inaasahan ang pagpasok niya sa Isabuhay Finals. Naging maganda ang tanggap ng mga tao sa bagong style na pinakita ni Beatroom. Isa nga dyan ang mga kupal lines niya. Isa nga dyan ang pandadamay niya kay Liljan. Maraming tumaas ang kilay sa ginawa na ito ni Beatroom. Isa nga dyan ay si Sayad. Pwede naman siya manalo na rin na hindi na binabanggit si Lil Jon, pero ayun, solid. Pero sa interview nga ni Beatroom sa linya-linya, dito sinabi niyang ayaw na niya sanang banggitin ang linya tungkol kay Liljan at nangamba din siya umano sa linya na ito habang sinusulat niya. Tawag dito nung Vuelta, parang inano siya ng mga tao na ganito, ba't ginagaling mo si Beatroom na ano. Pero nung finals, alam mo yun, kung ako si Sasuke, siya si Itachi, alam mo yun, parang tinotolerate niya yung kapatid niyang medyo immature pa.
Yung gago na kapatid, mahal pa rin niya. Ganun. Totoo. Walang isda, Itachi to my Sasuke. Ano Wala eh. isipin pala yun. Pero kaya niya kayang sabihin sa'yo eh. Kasi nga para siyang kuya na pinagsasabihan ka eh. Actually, ginawa naman talaga niya nung Vuelta. Na parang, kasi parang may mga nabanggit ako nung round 3 ko kay Slack. Parang ayan, ingat ka beat, mga Hindi rin basta ganito yung mga pwede mangyari. Parang binalaan niya ako. Tsaka, gets naman yung ginawa ko. Ito na lang siguro, parang paliwanag ko na lang din sa Kasi may mga tao na sinasabihin sa side, parang duality of ang tawag doon? Double standard. Kasi yun, feel ko mas nanggagaling sa concern yung pagkakahurado ni Sayad. Iba lang talaga yung dating ng language. Pero nung nag-usap kami sa sa likod, hindi ganun. Na ewan ko kung ganun ba talaga gusto sabihin ni Sayad sa sa judging. Na naintindihan ko. Kasi actually, totoo naman na doon sa naging ender ko nung kay Slack One, yung sinabi niya parang hindi ko na kailangan gawin yun. Ako, alam ko yun, na hindi ko na kailangan gawin yun kasi hindi ko talaga balak gawin yun. Dahil nadala lang ako ng adrenaline, nahanda ako siya. Pero kasi yung material na yun, yung kay may sa rest in peace kay Lil Jan, respeto pa rin. Ganyan. Sa pamilya pala, respeto sa pamilya ni Lil Jan. Ayan, parang in-expect ko kasi kay Slack, baka mandama ito eh. Kasi parang publicly ko na yung mga kaibigan kong namatay. Baka okay, pagandaan ko to. Baka gamitin ng material. So may pampasag ako dyan. Hindi ko na dapat yung tutuloy doon. Pero kasi grabe yung adrenaline nung flip top. Tumuloy na ako doon. Kahit kaya ko siyang paliwanag na battle lang yun. Kasi kahit si Sharon na-gets na wala akong intensyon na basta lang ako manggago basta lang ako mang-hate. May sinasabi ako sa na yun, sa kung paano ko padaluin, kung paano ko ipa-connecta kay Slack One yung angle. Kumbaga, ayun, buti na umabot sa ganung appreciation. Pero kahit ako mismo, kung ibabalik ko yung oras, hindi ko na sasabihin yun. Like kung alam kong aabot ako sa ganun, tatablayin ko na yun. Kahit malaking chunk siya ng Kasi doon pa lang sa parang yung liga ng mga WAC MC. Gumana na eh. Pwede ko nang putulin doon Actually. Kasulat ko yung kay Lil Jan. Dala rin ng takot yun. Kasi nabanggit ko baka madamay nito yung mga namatay kong na publicly ko binibigay ng parangal. Ng pagpupugaw. Gets. So, alam mo yun, hindi ako pwedeng wala akong sagot diyan. Kailangan meron. Yun yung nun, parang dahilan nun. So, buo rin pa rin siya ng takot. Na wala akong laban in case na gawin yun. Ayun, parang ang naisip ko kasi sabi mo nga dala din ng adrenaline, dala ng bugso ng battle, Pero So kayo ba, isa din ba kayo sa napapabilib ni Beatrum sa kanyang estilo? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.